Ito again. Mga kaibigan, umaasa pa rin ang aktor na si Romel Padilla na magkakabalikan pa ang kanyang anak na si Daniel at ang dati nitong nobya na si Catherine Bernardo. Si Daniel ay anak ni Romel sa dati nitong karelasyon na si Carla Estrada. Nahingan si Romel ng reaksyon sa kontrobersyal na hiwalayan ni Catherine at Daniel o Katniel nang makapanayam siya ng Stars Putog sa TikTok nitong May 9, 2024. Ayon kay Romel, isang pagsubok kung ituring niya ang nangyari sa dating masaya at payapang relasyon ni Daniel at Catherine. Gayunpaman, hindi raw nawawala sa kanyang panalangin na dumating ang araw na magkita muli ang dalawa at manumbalik ang pagmamahala nila sa isa't isa. Saad ni Romel, talagang nangyayari yan eh. Dumarating yung puntong nagkakasubukan. Pero para sa akin, I still pray na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit. Magkaunawaan dahil napakalaking panahon yung inilaan nila sa pagmamahala nila. Kaya ipinagdarasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Sundot na tanong kay Romel, kayo po ba ay nangihinayang sa kinahinatnan ng relasyon ng Katniel? Ang sagot ni Romel, of course, lahat kami, lahat kami. Sa katunayan, isa raw sa unang nalungkot at nanghinayang sa breakup ni Catherine at Daniel nang isa publiko nila ito noong Nobyembre 30, taong 2023 ay si Romel. Nakita rin daw niya ang matinding dagok na pinagdaanan ng kanyang anak. Kaya bilang ama, lagi raw niyang sinasabi na anuman ang maging desisyon nito ay buong puso niyang susuportahan. Sabi ni Romel, Ako, sabi ko nga, habang sila ay mga single, sana magmuni-muni muna talaga sila o timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat bang the same? Dapat ba tayong magkabalikan? I guess ito yung time na yun eh. Makikita nila sa mga darating na araw. Halos 6 na buwan na ang lumipas mula nang kumpirmahin ni Daniel at Catherine na nagwakas na ang 11 taon nilang relasyon. Nag-post ng magkahiwalay na statement ng dalawa sa Instagram noong Nobyembre 30, taong 2023 para iparating sa kanilang fans ang desisyon nilang maghiwalay. Nabaling kay Daniel ang sisi na sa nangyaring hiwalayan dahil nagkaroon umano ito ng lihim na relasyon sa aktres na si Andrea Brillantes. Talaga naman Bukod pa diyan ang pagkadikit sa pangalan niya sa iba pang mga babae, dahilan para isipin na makailang beses niyang pinagtaksilan si Catherine. Sa kabila ng kaliwat ka ng batikos ay pinili ni Daniel na manahimik at panandali ang magpahinga sa showbiz. Samantalang namamayagpag naman ang karera ngayon at tila maging ang personal na buhay ni Catherine base sa nakikita ng publiko sa social media. Ilang aktor ang nalilink ngayon kay Catherine, kabilang na rin narito ang mga kapuso actor na sina Alden Richards at ang kapamilya star na sina Jericho Rosales at Donnie Pangilinan. Samantala, ilang araw matapos nakapanayam si Romel ay nakumusta rin kay Carla Estrada ang anak nilang si Daniel. Nangyari ito nang makapanayam siya sa YouTube ng broadcast journalist na si Bernadette Sembrano nitong Mayo 11. Ayon kay Carla, hindi niya masasagot ang tanong kung kamusta ngayon si Daniel. Bilang ina, alam daw niya na kahit papaano ay naaapektuhan pa rin ang anak sa hindi matapos-tapos na pambabatikos dito nang mag-break up sila ni Catherine. Panimula ni Carla, yung anak ko, pinag-usapan naman ng buong daigdig iyan. And I always pray that he will be okay. But at the end of the day, yung question na kamusta yung anak ko, kamusta si Daniel lang ang tanging makakasagot ng buo noon. But ako as a mother, I always pray for the best of my son. For the best for my son. Para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel, and I always pray na maging better sila.
walang direktang paglilinaw si Carla kung totoong nagtaksil si Daniel kay Catherine, pero nais daw niyang matuto ang kanyang mga anak sa kanilang mga pagkakamali at sa mga pagsubok na pinagdadaanan at daranasin pa nila. Ang mga anak na pinatutungkulan ni Carla ay ang mga kapatid ni Daniel na sina Jose, Carlito, Margaret at Carmela. Sabi niya, kasi kailangan mo magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang tao after that. Nandito lang ako lagi sa likod ni DJ. Palayaw ni Daniel. If ever tawagan niya ako at gusto niya akong makausap, it's an excuse for my children na hindi dapat sila agad nakatanghod sa akin tuwing meron silang problema. Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede tayo madapa, pwede tayo masaktan, and just learn from it. Matuto lang tayo dyan kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Sinabi rin ni Carla na walang perpektong tao at lahat nagkakamali, maging anuman ang edad, estado at katayuan nito sa buhay. Importante rin daw na marunong magpatawad ng isang tao para mabawasan ang bigat na dinadala nito sa puso. Saad ni Carla, magsisingkwenta na ako. Ngayon, hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin tayo. Bago ka matulog, magpatawad ka. Humingi ka ng tawad, magpatawad ka. Ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa iyo. Sa akin, pag sinabing hindi naman iyon, totoo iyon, totoo iyan, ba't mo ipagdarasal? Minumura ka araw-araw sa social media. Tinatawag ka ng kung ano-ano, pati anak mo, nasasali, di ba? Hindi ko na problema yon. Ayan. So, napakahaba ng ulat na ito, mga kaibigan. Talaga naman, oo. Anyway, my friends, sa atin naman pong pananaw ukol dito, mga kaibigan, sa paksang ito, sa totoosin lang, mayroon naman pong pagpapatawad talaga, mga kaibigan. Pwede tayong magpatawad. Ang problema, yung paglimot, di ba? So, ako, I think narinig ko na si Catherine na pinatawad itong si Daniel. However, hindi daw porket pinatawad ka na ng tao, pwede na ulit kayong magsama at kalimutan na lang. So, yan po ang pagkakaintindi ko dun sa huling post o prinsipyo nitong si Catherine Bernardo. So, I guess it's really over, mga kaibigan. Kapag ayaw na, wala ka na talagang magagawa. May mga bagay sa mundo, mga kaibigan, na hindi mo na maibabalik, katulad ng basag na baso. Di ba? Kahit ano pang gawin mo, mga kaibigan, kung basag na yung baso, may lamat na. Uminom ka man dyan, mga kaibigan, may lamat na. Hindi mo na kaya pang maibalik ng buo. Di ba? So, the better course, mga kaibigan, yung maging civil na lang kayo. Mag-usap na lang kayo ng maayos, di ba? Kasi kung mag-aaway kayo in public, wala rin namang ibang pwedeng matalo dyan, parehas lang kayo. And maswerte, itong dalawang ito kasi wala silang anak. Pag nagkataon na may anak sila at nag-aaway sila, mapapahiya lang yung bata, di ba? Mapapahiya lang yung bata, hindi naman ibang tao mapapahiya, kayo lang din. So, alam nyo, napakaganda ng ginawa ni Daniel na manatili na lang na tahimik, di ba? Sa kabila nung nangyari sa kanila. Kung meron man siyang dapat idepensa sa kanyang sarili, mas pinili niyang manahimik. Kasi alam niyang hindi matatapos kung ang lalaki magsasalita sa bansa, mga kaibigan, na talagang biktima palagi ang kababaihan. So pagdating naman kay Catherine, syempre, naniniwala naman tayo sa pagkatao nitong Ale, na biktima siya. At tingin ko sa pagiging intelihente nitong si Catherine, hindi niya gagawin yung mga naturang hakbang o aksyon kung hindi niya kayang patunayan na nabiktima siya. At tingin ko napatahimik doon si Daniel dahil baka kung magsalita siya, lalo lang siyang mapahiya. Therefore, para maganda yung grace exit, nagkaroon sila ng tinatawag na agreement o joint statement na parehas nilang ilalabas sa kanilang mga social media account. So walang napahiya kasi kung nagsalita pa si Daniel, baka maglabas ng ebidensya itong si Catherine. Lalo lang masira ang karir ni DJ, mga kaibigan. Di po ba? So payo ng isang ama ni Romel kay Daniel,
wala naman pong masama. Di ba? Kung meron pang dapat balikan. Ang kaso, ayaw na nung kabiyak, ayaw na nung isang partido. It always takes two to tango, mga kaibigan. Di ba? Kailangan, dalawa ang may gusto. Paano kung ayaw? Di ba? Wala ka nang magagawa. Kaya ang pinakamaganda, mag-usap na lang. Di ba? Magkaroon na lang ng civility. Di ba? At the end of the day, pogi-pogi pa rin si Daniel Padilla. Makakadali pa rin ng maraming magagandang chicks. Di ba? Sikat, di ba? Mayaman, sikat, pogi, di ba? Macho, guwapito, lahat nandyan. Huwag ka mag-alala, di ba? Huwag mo nang hangarin ng daang Catherine kasi tapos na yung chapter ng buhay niya di ba? Ika nga, tapos na yung yugto ng buhay na yan. I-close chapter mo na, di ba? And then move on. Kasi mga kaibigan, the more na hindi kayo nag-move on, mga kaibigan, the more na masasayang lang ang mga bawat minuto o oras ng buhay mo. Kasi nakastuck ka lang sa isang sulok, mga kaibigan, while the other is keep moving on. 'Di ba? Gumagawa ng proyekto, may mga nanliligaw sa kanya. 'Di ba? Pinakita niya kasi, mga kaibigan, kung tunay na may kasalanan si Daniel na teka muna, hindi katapusan ito ng mundo. And ako, saludo ako sa mga babaeng ganito. Instead na magmukmok, 'di ba? Nagmo-move on, mga kaibigan. Instead na magpahiya ng lalaki, nagmo-move on. Pinakita niya na hindi katapusan ng mundo kapag ng babae ka. Kasi usually sa Pilipinas, pag ang lalaki ng babae o sumama sa iba, magwawala ang babae, hindi mabubuhay, hindi makaka-move on, magpapakamatay. Kakahabol, mga kaibigan, magmumukmuk sa isang sulok. Di ba? Kaya nalulosyang lalo Di ba? Kaya dapat, ganun dapat kaya tayo dito sa makabagong henerasyon ng mga babae kay Catherine, tayo saludo, move on agad, di ba? Tapos na yun tinapon mo yung relasyon natin, tapos na, the end na. Ganun lang siya kasimpleng kausap. Di ba? So kung magbabastusan sila, lalo masasarado yung bridge. Kung casual lang sila, di ba? Casual, halimbawa, malay mo nga, mag-twist ang panahon, at hindi na burn ng bridges nila, magsalubong ulit sila, malay mo may mag-spark ulit. Dun mo malalaman. Pero sa panahon ngayon, buo ang desisyon ng isa and you cannot do something about it. The other party has made her decision already. So tapos na, 'di ba? Close chapter na muna. Anyway, Padilla naman yan Basta mga Padilla, matitinik yan. Kayo, mga kaibigan, mga kababayan, kayo mga nakapanood, ano naman ang opinion nyo dito? Just comment down below. Thank you for liking this video and sharing it to your friends across social media. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa pag-subscribe.